Eto na ang pinakahuling trade ni Lebron, agresibo na si Lolo. Mukhang nagmamadali na nga po talaga ang Los Angeles Lakers mga kapatid. Dahil papalapit na rin nga po ang trading deadline. At ang kinakatakot nga po maging ni Lebron, wala pa rin clear sense of direction hanggang sa ngayon ng pamunuan. Ine-expect nga po ng mga fans na magiging active na ang LA sa deadline. Pero ang pinaka sinasabi nilang quick fix hindi rin talaga sapat para mapunan ang matinding kinakailangan pa ng Lake Show sa kanilang lineup. Alam na alam nga rin po yan ni Head Coach Redick na hindi pa rin uubra ang ganitong klaseng roster. Lalo pat kapag may na-injured nga po sa kanila ng kahit isa man lang, halos hindi na nga po makapunction ng maayos ang sistema ng kanilang laruan. Paano ba naman kasi mga kapatid, ayon pa nga po kay Joe Banduha na isang NBA insider, mukhang todo agresibo na talaga ang gagawin nila Lebron at LA sa paparating na trading deadline. Matinding diskarte at iba't ibang kupunan na ang kakausapin nga po nila para lang maremedyohan ang hinihinala nilang kulang sa kanilang lineup. Apat na manlalaro ang pinaka-target nga po nila mga kapatid, pero tila isa nga lamang din dyan ang dapat nilang makuha. Kasama nga po ang dating matinik na kampi ni Curry na si Andrew Wiggins, Keon Ellis, Ayo Dosunmu at Herb Jones. Talagang ambisyoso nga daw na listahan to ng LA at pinaniniwalaan rin nga po ng lahat na kaya nga daw ganito ang gustong mangyari na ng LA dahil talagang matindi nga rin po ang problema nila at kahit sino pa nga daw dyan ang makuha nga po nila walang makakaayos ni isa dyan sa problemang kinakaharap nila. Kahit pa nga daw na multiple na bagong rotation player ang kunin nga po nila duda pa rin nga po ang lahat kung magiging meaningful to para i-lift sila sa Western Conference. 2011 na nga po ang standings nila sa West at pamilyar na pamilyar nga daw ang weakness nila, defensive lapses, lineup instability at itong hindi pantay na effort nila sa loob ng court. Kitang-kita nga po lahat ng yan at ang malupit pa nga po dyan itong injury na mas lalong lumalaki ang kanilang problema kapag tinamaan nga po kahit isa man lang sa kanila. Pero ang pinaka napupusuan nga po dito ng LA sa apat na to mga kapatid itong batang si Herb Jones. 3&D nga po ang batang to. Ibig sabihin hindi lamang depensa sa perimeter ang kayang magawa nito, kundi may tira nga din po to sa tres. Kagaya nga rin po ni Wiggins, pero mas batang bata to. 27 anyos pa nga lamang po yan at kasalukuyang kumakamada ng 40% sa shooting field. Medyo makakatipid nga rin po ang LA dito kung kontrata ang pag-uusapan dahil 97 million lamang nga rin po ang kontrata nito at sa loob na nga po yan ng 5 years. Isa nga po itong si Jones sa most coveted na manlalaro ngayon sa market na kahit sinong kupunan gustong kunin nga po ang serbisyo niya. Samantala pinaka-aasam na trade ni AD na po matutupad na yata ang gustong mangyari rin ni Anthony Davis mga kapatid. Medyo nag-aalangan na rin nga po kasi si AD sa kupunan ng Dallas dahil alam na nga rin po niya na walang balak ang kupunan na to para nga po mapanatili siya ng long term. Kahit sino naman sigurong manlalaro rin kung ayaw ng kupunan sa kanila ayaw rin talaga ang manlalaro Kaya kumbaga wala na nga pong ibang magagawa rin si AD kundi maghanap ng team na kayang bigyan siya ng pang long term na kontrata. At syempre hindi lang rin basta kontrata lang, yung kupunan din na may palag at gagawin siyang leading o kahit man lang pangalawa para rin ma-challenge nga po siya ng gusto at mapakita rin sa lahat na worth it ang pagkuha nyo sa kanya. Biruin mo ba naman mga kapatid, handang-handa na nga po ang Atlanta at mukhang todo buhos na rin nga po ang gagawin para lang makuha itong si AD. Handa silang isakripisyo kahit ang dating first round pick na hawak nila. Batang-bata at talagang maaasahan nga po at kitang-kita rin ang galawan nitong si Zachary na talagang rising star nga po to. Lalo na't basta mabigyan rin ng tamang oportunidad ng kupunan willing na nga po silang isama siya sa package na mapag-uusapan nila ng Dallas dahil talagang kursunada nga rin po talaga ng Atlanta ang serbisyong kayang maibigay ni Davis sa kanila. Mukhang napag-isipang maigi nga rin po ng Hawks kung anong posisyon ang nabubutasan o kulang nila para itandem nga po dito kay Trae Young. Para nga po sa hindi nakakaalam dyan nasa pang 27th ang ranking ng Atlanta Hawks sa pinaka-worst na kupunan pagdating nga po sa depensa. Meron lamang nga po silang 120.4 defensive rating. So talagang alam nga po nila na si AD ang tamang pyesa para sa team nila. Para mabigyang buhay rin nga po itong si Trae Young na nagkukumahog na nga rin pong mabigyan siya ng tamang katandem. Dahil kung hindi
baka matulad rin to sa ibang player na sila nga po mismo ang lumisan sa kanilang team dahil kitang kita nila na hindi gumagawa ng malaking move ang kanilang kupunan.